Naglabas na naman ng bagong budget smartphone si Infinix na below 7,000 pesos lang. At ito yung Infinix Hot 40 Pro. Kaya hi guys, I'm Dan and tara, check natin kung sulit bang bilhin itong phone na ito. Mabibili nyo na nga pala itong Infinix Hot 40 Pro sa lahat ng stores ni Infinix sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, pati na rin sa authorized resellers nila nationwide. Pag binili nyo po ito, it comes with a box na may Free Fire design dahil yes, collaboration po ito ng Infinix at Free Fire. Katulad lang din nung sa Tecno Mobile. And for me, maganda yung design ng box niya at makukuha talaga yung attention mo kung makikita mo ito sa store. Then sa loob naman po ng box, ang included po dito is yung warranty card, SIM ejector tool, USB-C cable, 33 watts charging adapter, phone case na astig ang design, at syempre yung mismong phone natin. Sa design naman nito, masasabi kong premium talaga yung itsura niya. Dahil kita niyo naman kung anong phone yung kamukha niya. Camera Island pa lang, iPhone na. Let's appreciate nga pala yung design ng Camera Island nito dahil maganda talaga siya at metallic border din. Para sa akin, maganda rin po yung back design nito dahil meron po itong Starry Trail design. And available nga pala ito sa Starlit Black, Palm Blue, Starfall Green, at Horizon Gold na meron tayo. Hindi rin po smudge magnet yung likod nito dahil medyo magaspang po yung texture nito. Yun nga lang, yung side po nito is glossy. Kaya mas mabuting gamitin nyo yung included case nito kung pawisin din yung kamay nyo katulad sa akin. And speaking of side pala, makikita po natin sa left side nito yung dedicated SIM tray. Then sa right side naman, nandun po yung volume buttons, pati na rin yung power button / fingerprint scanner. Responsive naman po yung fingerprint scanner nito kahit medyo pawis po yung kamay ko. Then next naman sa baba po nito ay makikita po natin yung 3.5mm audio jack niya, microphone, USB-C port, and yung main speaker niya. While nasa taas naman yung secondary speaker nito. Under the hood, ito pong Infinix Hot 40 Pro is powered by MediaTek Helio G99 octa-core processor na sinamahan ng 8GB RAM at 256GB storage. Supported din po nito ang up to 8GB extended RAM pero gimmick lang din naman kasi talaga yon at hindi talaga siya drastically na-improve yung performance kaya leave it disabled na lang. Nakakuha nga pala itong phone na ito ng 428,000 plus na Antutu benchmark score. And mataas na rin naman yun para sa below 7,000 plus na phone. Wala naman ako na-encounter na problem sa performance nito, lalo na sa online gaming, since capable chipset naman yung Helio G99. Ang mga games nga pala na sinubukan natin sa phone na ito is Mobile Legends, Call of Duty Mobile, at Genshin Impact. And ang max settings nga pala sa ML dito is Ultra Graphics, and Super naman sa high frame rate. Sa Call of Duty Mobile naman, hanggang medium graphics at high frame rate lang. Then sa Genshin Impact, lowest settings lang po ang available dito. So far, goods naman po yung gaming experience ko dito sa phone na ito. I think nakatulong din yung Xbox gaming engine nito, kaya nakatulong talaga siya para maging stable yung experience ko. Sa Genshin Impact lang talaga medyo struggle since need talaga ng malakas na chipset doon to run that game. Pero kung ayos lang naman sa inyong naka lowest graphics settings, playable na rin naman ito sa Hot 40 Pro. Now, moving on sa display nito, meron nga po pala itong 6.78-inch punch hole display na Full HD Plus na po yung resolution at supported ang 120Hz refresh rate. Sobrang responsive rin po ng screen nito, lalo na kapag naglalaro kayo dahil up to 1200Hz na po yung supported touch sampling rate nito. Clear din naman yung display nito kapag nasa outdoors kayo dahil hanggang 500 nits na po yung max brightness nito. Although para sa akin medyo madilim pa yung 500 nits pag nasa outdoors pero viewable naman kaya okay lang. And dahil malaki na yung display nito, sobrang mag-enjoy kayo manood dito sa phone na ito, lalo na naka dual stereo speakers siya. Tsaka goods din naman yung kulay na napaproduce nito, plus sharp din naman ang display, kaya ayos din talaga ang viewing experience nyo dito. Next naman is yung camera niya. Ito pong Infinix Hot 40 Pro ay may 108 megapixel main camera, alongside the 2 megapixel macro lens at auxiliary lens niya. While sa harap naman, meron po itong 32 megapixel selfie shooter. Di ako sure bakit nauso yung auxiliary lens. Parang madalas na ako nakakita ng ganyan sa mga recent phone releases. Pero mas okay sana kung wide lens na lang or yung common na 2 megapixel depth sensor na lang kung gusto talaga nilang tipirin. Decent din naman yung quality ng mga nakuha nating photos and videos dito sa phone na ito. Yun nga lang, medyo nakulangan ako sa tingkad ng kulay. Pero sharp naman lahat ng photos natin at maganda rin naman kahit nasa low light scenario tayo. Pero kung as in madilim talaga, medyo mahihirapan po siya doon. Ito nga pala yung mga sample photos natin, guys.
Ayos na rin naman po mag-video dito sa phone na ito dahil it can already shoot up to 2K at 30 FPS and 1080p at 60 FPS video. And take note, both rear and front camera po yan. Pwede nyo nga rin pala i-turn on yung bokeh mode sa video para kung gusto nyo ng blurry background. Yun nga lang 720p at 30 FPS lang po yung resolution. So ito po yung mga video samples natin. What's up guys? Ito, okay resolution, front camera, stabilization. What's up guys? Ito naman ay 1080p, naka-on yung stabilization. Pwede ba pang vlog? Ito guys ay 1080p at 60 fps. Mukhang okay naman yung quality. So ito naman guys ay bokeh enable. Pero 720p lang siya kaya check nyo na lang kung maganda yung quality. Pag-usapan naman natin yung battery nito. Meron po itong 5000 mAh battery capacity na supported ang 33 watts fast charging. And para sa akin, sobrang kunat na po ng battery niya. Although hindi tayo nakapag PCMark benchmark since di daw supported dito sa device natin. Pero don't worry guys, totoong matagal po siya malobat. At tumatagal naman po siya ng buong araw bago ko i-charge ulit. And sa charging time, 1 oras lang po ata or wala pa. Full charge na po siya agad. Kaya wala kayong problema dito. Kaya may tuturing na rin natin na best buy itong Infinix Hot 40 Pro dahil maganda na po yung specs niya sa murang halaga. Kahit naka Helio G99 pa rin ito, kahit 2024 na, ayos pa rin naman dahil maganda pa rin naman po yung performance na nabibigay nito. Tsaka naka 8GB RAM and 256GB storage na rin naman ito, kaya sulit na rin at paniguradong pang matagalan. Actually, maire-recommend ko po itong phone na ito sa lahat ng klase ng users na around 7K lang yung budget, katulad ng mga students, parents, pati na rin sa mga delivery riders at iba pa. Kaya kung gusto nyo bumili nito, maglalagay na lang po ako ng link sa description box kung saan nyo po ito mabibili. So I think ayun lang naman para sa video natin today. And abangan nyo din this week yung i-upload natin na review natin nung bagong phone series ni Realme. Kaya thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.